Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ngayon ay pag-usapan natin, no? Ito pong masamang nangyari dito kay ex-ombudsman mga babayan, Samuel Martires. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so eto nung nakaraan mga kababayan ay naging mainit. No, ito pong si ex-ombudsman Samuel Martires dahil nga inilabas no netong si Ombudsman Remulla ito pong lumang kaso netong si Senator Joel Villanueva mga kababayan. At matapos nga po noon ay inilabas naman ni Joel Villanueva o ni Senator Villanueva yung katunayan no na siya ay may clearance na no sa ombudsman at ang nag-issue pa niyan mga kababayan ay ang ex-ombudsman na si Samuel Martires. Okay? Kaya lang mga kababayan, ito po no ang masamang nangyari ngayon kay Samuel Martires, ex-ombudsman Samuel Martires mga kababayan. Dahil nagka-amnesia na nga po ba itong si Samuel Martires? Bigla po siya atang nagka-amnesia mga kababayan. No, kasi sabi niya dito, hindi ko maalala ang reason ba't hindi na i-publish yan. Kasi sabi po mga kababayan na pag kami mga decision daw po na gano'n ng korte, na especially sa mga ganitong klaseng kaso na isinampa sa ombudsman, dapat daw po ipinapublish mga kababayan. No? Kaya lang, wala po hindi po na i-publish, hindi na ibalita, di ba? Hindi po nalaman ng taong bayan na clear na pala itong si Senator Joel Villanueva. Yun yung pinagtataka ngayon. No? Kaya kinwestiyon si Martires. Kaya lang, napakasimple ng sagot niya. Hindi ko maalala ang reason ba't hindi na i-publish yan. Bigla atang nagka-amnesia mga kababayan. Hindi ayon kay dating ombudsman Samuel Martires, hindi raw niya maalala kung bakit hindi niya na-publish noon ang hatol niyang ibasura ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva. Nako, delikado to mga kababayan. Baka yung mga inappoint niya o yung mga hiner na mga bagong tao dyan sa ombudsman, baka hindi rin niya maalala yan. Delikado yan mga kababayan. Kung every time na lang na may mahuhuling kabulastugan, itong mga alagad ni Digong, ang katwiran nila wala silang alam o kung hindi man, wala silang maalala. No? Nagkaka-amnesia sila bigla. Nagkakasakit ng kalimot. Kaya nagagalit yung taong bayan natin bakit kayo ganyan kapag nabibisto, nalilimutan? Buti kong nalimutan nyo huminga. Bago yan mabisto, sobrang na nangyari sa gobyerno. Visit. Alam niya. Bakit kayo ganyan, nalilimutan? Buti kong nalimutan nyo huminga bago yan mabisto. Sobrang, bago daw mabisto, baka nakakalimutan na huminga. Diba? Kaya nagagalit yung mga taong bayan pinagmumura na siya UL kang Martires ka. Kalokohan, hindi mo alam ang tanong magkano binayad ng magnanakaw na Villanueva na yan. Ang kakapal ng mukha nyo. Diba? Galit na taong bayan, mga kababayan. Ito yung interview niya dito kay Pinky Web Sabi niya, I really don't know why I did not have it published. Former Ombudsman Samuel Martires admits he can't remember why he didn't release his decision reversing the dismissal of Senator Joel Villanueva over the 10 million PDAF case, mga kababayan.
Oh, Martires says he simply wasn't in the habit of publishing rulings even in high-profile cases. Hindi nga po pwede. Kailangan maipublish eh. No, minapanood tayong ganun eh. Oh, mula nang pinalaya nyo ang mga magnanakaw, hindi na sila nadala bagkos inulit pa nila. Paano inabsueldo mga yan at alam nila na kaya nila ilusot pag nanakaw nila. At dahil sa na-impluensya nila ang iba, dumami pa sila. Kaya naman pala ilusot pag nagbago administrasyon. Oh, money talks, sabi dito. Pati memory, selective. Kaya ang resulta, ang binayad sa iyo, binawi sa mga taxpayer. Mas matindi pa. Grabe. Panoorin natin to mga babayan. Why did you decide not to publish it? Well, I really don't know. I did not decide to have it published. That's about 9 years ago. Diba mga babayan? Di niya maalala. In the first place, dapat pinapublish mo na kaagad. Baka natatakot siya mga babayan, itong si Martires, na baka pag pinablish niya yon, no? Baka pag pinablish niya, ma-question siya. Bakit ni-reverse niya yung decision? Diba? Meron bang anomalya? Meron bang anomalya dyan? I really can't remember why, but there must have been some reason why. Diba? There must have been some reason. So, meron daw dahilan bakit hindi niya na-publish, mga babayan. O bakit hindi niya pina-publish. Oh. I did not have it published because I never really have any decision published, and these reporters would ask me about a particular case, and kasi minsan mga reporter may mga tips sila eh. Justice, tapos na ang decision sa ganito. So I will check, and sasabihin nila, can we have a copy of the decision? I will ask the Media Bureau, give them a copy of the decision. But this is a high profile. Diba? Tinatago nila eh. May tinatago ba? Bakit ayaw nyong ilabas? Ayaw nyong ipakita sa taong bayan? Diba? Samantalang itong mga DDS ngayon, lahat gusto nila ilabas. Oh. Bakit pagdating sa panahon ninyo, lahat kailangan nakatago? Ha? File case, sir. You obviously know that. Ibabalik ko yung tanong sa inyo na ombudsman kayo eh. Tanod bayan kayo eh. Kayo dapat ang nag-check ng corruption dito po sa mga elected officials. This is a case supposedly of the PDAF scam, not supposedly, it's the PDAF scam, it's a pork barrel scam to the tune of 10 million pesos that was supposedly, hindi po nagamit sa tama. In the same manner that the corruption scandal, the flood control scandal is taking center stage right now. In other words, Ombudsman, it's... Diba? Tapos gusto nila lahat ilabas pagdating dito sa flood control scandal. Pero itong PDAP case, no, na itong decision ng PDAP case ni Joel Villanueva, itinago nila. Yan yung pagkakaiba, mga kababayan. No, yan yung pagkakaiba. Makikita natin dito eh. Makikita natin, unti-unti nauubos na yung alagad ng mga Duterte dito. No, unti-unti nauubos na yung mga inappoint na mga Duterte. No, na dati Pangulong Duterte sa administrasyon. No, mga nakapwesto sa posisyon, unti-unti napapalitan na sila. Nakikita natin yung pagbabago sa administrasyon. Nakikita natin yung pagbabago sa gobyerno. Na hindi matanggap na itong mga DDS na to. Diba? Gusto nila transparency. Bakit ito walang transparency? Bakit hindi nagkaroon ng transparency doon sa kaso ni Senator Joel Villanueva? Well, hindi natin kino-question si Senator Joel Villanueva rito Okay, ang pinag-uusapan natin dito, yung transparency na hinihingi ng mga DDS sa administrasyon ngayon. Ito, malaking sampal to sa inyo, mga DDS. Ha? Well, of course, kailangan natin malaman. No? Kasi nakapwesto siya si Senator Villanueva Which is kung meron decision yung korte na gano'n, na pwede pala siyang i-dismiss. No?
Eh di sana wala siya sa Senado ngayon. 'Di ba? Ganun kasimple. Ang problema, na-reverse yung decision. Kaya nandiyan pa rin siya ngayon sa Senado. At ngayon, nadadawit pa sa flood control scandal. Oh. Tapos hihingi kayo ng transparency. Eto mismo, alagad ni Digong. Walang transparency. Ombudsman pa yan, ha? Oh. A big case, it's Joel Villanueva, it's Senator Joel Villanueva. Why didn't you just publicize it? Because pag kayo po ay natanggal na doon, magtataka din po, didn't you think this was going to happen? Na bigla na lang po, sandali lang, ba't kaya hindi sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na na-reverse na yung decision kay Senator Joel Villanueva? Di ba? I really don't know the reasons why I did not have it published. But Di ba? Ganun kasimple, palusot. Ganun kasimple, ganun tayo ginagago, mga kababayan. Bakit di nila niya sabihin na merong rason? No, bakit kailangang itanggi niya? Kung ayaw nila ng korupsyon, mga kababayan, bakit hindi nila sabihin? Sumisigaw sila ng anti-corruption, no? Ayaw nila ng korupsyon. Sinasabi nila sa Administrasyon Marcos, malaki, malala ang korupsyon. Ayaw nila ng korupsyon. Bakit ito hindi nila questionin? Hindi nila questionin ng mga DDS vlogger. Hindi questionin ng mga DDS dyan na bakit yung desisyon na yan hindi isinapubliko. Nasa ang transparency ng ombudsman nung panahon netong si Martires. 'Di ba? Ganun. Ganun dapat. siguro naging ugali ko na hindi ako mahilig mag-publish ng mga decisions ko. Nako. Niwala kayo dyan. Baka may pinagtatakpan. Probably it's my temperament as a former member of the judiciary. But looking back, I don't think there is a necessity to publish this. Because There is, ano sabi niya? There is a necessity to publish this. Because the critics of Joel Villanueva will not really believe the defenses of Joel Villanueva. In much the same way that Justice Carpio Morales also did not believe in the defenses of Joel Villanueva. so pinagtatakpan nga niya, mga kababayan. Why did you decide? In short, parang pinagtatakpan niya, mga kababayan, kaya ni-reverse niya yung decision. 'Di ba? Kasi parang naniniwala siya dito, mga kababayan, na walang kasalanan si Senator Villanueva. Pero kung titignan ninyo doon sa kanyang mga sinabi, ano yung sinabi niya rito? Pakinggan ninyo maigi, There is a necessity to publish this. I don't think there is a necessity to publish this, sabi niya. Because the critics of Joel Villanueva will not really believe the defenses of Joel Villanueva. Di ba, mga In much kababayan? the same way that Justice Carpio Morales also did not believe in the defenses of Joel Villanueva. Yun naman pala, hindi pala naniniwala si Justice eh. 'Di ba? Ba't kaya nyo itinago yung decision? Nani-reverse ninyo yung decision. Ganun ba? Kaya itinago ninyo? Dahil alam ninyo, mako-question. Nasaan ang transparency dyan? Sige, sagot mga DDS. Ayan muna ang ating video ngayon, mga babayan, no? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.